Sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon, ating pong buksan ng ating mga Biblia sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral ng Second Peter. Basahin natin ang chapter 3. Basahin natin ang 11 verse 11 to 16. Second Peter chapter 3 verse 11 to 16. Ito po ang sinasabi. Ngunit ang focus ng ating pag-aaral ay sa verse 13. Ito pong sabi, yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Ano ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katuwiran ay naninirahan. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay ng mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya, at inyong ituring ang pagtataga ng ating Panginoon bilang kaligtasan, gaya rin ng ating minamahal na kapatid na si Pablo, ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi sa mga iyon ang mga bagay na ito. Doon ay may mga bagay na mahirap unawain na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga, gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak nila. Pagpalain nawa tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Kung ating nabalitaan yung pagpili ng bagong New Seven Wonders of the World at nangyari ito noong 2007. Nangyari ito upang mapalitan na yung listahan ng noon pa ancient times pa natin masasabi na Seven Wonders of the World. Pag sinabing Seven Wonders of the World, ito yung mga lugar na talagang masasabi ng mga travelers ay talagang napakagandang puntahan. At nangyari ito sa pamamagitan ng pagboto ng sumigit kumulang na 100 million voters, and the seven winning structures were selected from 200 nominees. Nagkaroon ng nominasyon. Una sa 200 yung na-nominated na lugar at bumoto nga yung 100 million people, at it went down to, if I remember, 21 at naging 7, no? And kung ating ire-recall yung mga dating Seven Wonders of the World, na meron na ngayong new Seven Wonders of the World, kasama pa rin doon yung Pyramid of Giza sa Egypt, no? Pero ngayon, yung Giza Pyramid ay parang honorary status na lang. Hindi na siya talaga kasama doon sa Seven Wonders of the World, pero binigyan pa rin siya ng puwang bilang honorary status sa Seven Wonders of the World. Pero yung new Seven Wonders of the World ay ito po yon, yung Great Wall of China at Petra in Jordan. Kung ating alam yung mga lugar na to, no, kung pamilyar tayo dun sa mga ah, ah, lugar na ito, yung Colosseo or Colosseum in Rome, at kasama din yung Chichen Itza in Mexico, yung Machu Picchu sa Peru, ang Taj Mahal ng India, at yung Christ the Redeemer, yung statue, malaking malaking statue sa Brazil. And you will be amazed, no? Talagang mamamangha ka pag nakita mo yung mga bagay na mga structure na ito, man-made structure na ito ng personal, no? When you see these amazing structures, man-made structures live, talagang mamamangha ka sa new seven wonders of the world. But definitely, kung iisipin natin, gugustuhin ba nating tumira or mamalagi doon sa tinalagang new seven wonders of the world, man-made structure, no? Gugustuhin ba nating tumira doon? Well, of course, iisipin natin hindi natin 'yan, hindi natin i-consider to live there kahit iyon yung sinasabing talagang isa sa pito sa mga pinakamagandang tanawin na makikita natin, no? Na gawa ng tao. But
hindi natin i-consider na mamuhay doon. And you might consider na mamuhay, hindi doon, pero maaring kung iyon yung city or lugar na talagang desire mo na makitang or mamuhay doon, like yung mga nakikita natin sa mga travel vlogs, no? You might consider living on your dream cities or kaya yung mga beach havens, no? Na ating nakikita sa social media or sa mga vlogs, no? Maaring doon nyo i-consider na mamuhay. Pero today, sa araw na to, meron tayong i-discuss, no? We will be discussing about a promised place or lugar na magiging talagang desirable para sa mga Kristiyano na mamuhay eternally ng panghabang panahon. No? When we say eternally, panghabang, walang hanggan yun, panghabang panahon. Di-desire talaga natin na mamuhay doon. At ang i-discuss natin ngayon is yung patungkol sa new heavens and new earth. But as of the moment, habang ang mga mananampalataya ay naghihintay sa pagdating ng ay naghihintay, as of the moment tayo ay naghihintay sa pagdating ng ipinangako na dwelling place ng mga mananampalataya for eternity. Ito ang new heavens and the new earth. Bigyan lang natin ng quick review. Last time, nagsimula tayo dun sa series na While We Wait. Na habang tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, na pilit na tinitwist or hindi itinuturong wag paniwalaan ng mga false teachers, ay merong mga ilang bagay tayong mapupulot sa teksto na ating binasa. At last time nga, ay nakita natin na habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo, ay makakita tayo ng mga commands, no? God's commands while we wait. At ano ang ating marere-recall last time sa ating pag-aaral? We are commanded to live in holiness and godliness. Pinaliwanag natin. Ang holiness, ang pamumuhay ng may kabanalan at ang pamumuhay na makadiyos. At tayo rin ay tinawag sa pamumuhay ng may uh, purity at kapayapaan without spot and blemish and living in peace. No? We are called to be peacemakers, and while we wait, nandun din tayo sa command na pagmadaliin natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. And there are practical things na ating diniscuss, no? Kung paano natin magagawang mapagmadali ang pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo, or paano tayo makapagpa-participate sa pagpapadali ng pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Pero ngayon, sa ating pag-aaral, sa part 2 ng series natin, tatlong part po kasi ito, sa part 2, pag-aaralan natin na ang patungkol sa pangako ng Diyos habang tayo ay naghihintay. God's promise while we wait. Sa pangatlong part na hindi natin madidiscuss ngayon, sasabihin ko na ang ating i-expect na tema is yung God's patience towards us in waiting. Yun yung pangatlong series ng While We Wait. Pero tayo ay magpo-focus sa verse 13 sa ating pag-aaral, yung God's promise while we wait. Pero bago tayo magpatuloy, no? Humingi muna tayo ng tulong sa ating Panginoon sa ating pag-aaral, no? Dalawang punto lang naman ang ating pag-aaralan. I-define lang natin or i-determine lang natin kung ano yung pangako at i-describe natin kung ano yung ipinangako. Sa ating pagpapatuloy, tayo muna po ay manalangin. Aming Panginoong Diyos, muli kami ay nagpapakumbaba at sumasamo sa inyo na bigyan nyo kami ng kaunawaan, bigyan nyo kami ng kapangyarihan upang kami ay magkaroon ng malinaw na pag-unawa at malayo sa pagkakamali sa pag-uunawa namin sa aral or sa salita mo na aming pagbubulay-bulayan sa oras na to. At inihiling namin, Panginoon din, na kayo ang kumilos sa inyong tagapagsalita sa magang ito
upang maipahayag ng malayo sa pagkakamali ang iyong salita at nawa maging tapat ang inyong tagapagsalita sa tema at layunin ng inyong salita na nasa aming harapan sa umagang ito at magbigay nawa ng kalwalhatian sa inyong pangalan ng kapurihan ang pagpapahayag ng inyong salita. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Yung paghihintay at yung bagay na marireceive habang naghihintay ay closely connected po yun. At actually, yung pagka ipinangako sa iyo ang isang bagay, no? At yung fulfillment ng pangako na iyon ay talagang lalo pang nagbibigay sa atin ng excitement sa paghihintay. And more often, it is the coming promise that encourage us, no? In the times of waiting. Kaya tayo nagiging lalo pang patient in waiting, patiently waiting kasi we know the word of what is coming for us, no? We know the word of what was promised. Kaya lalo tayong nagiging eager and patiently waiting. Now, Peter, si Pedro, si Apostol Pedro dito, kinonek niya yung active waiting of Christ's second coming to God's promise. Basahin natin ang verse 13 ng ating teksto. Sabi dito, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katwiran ay naninirahan. Now, ang tanong sa atin, ano ba itong ipinangako? So malinaw sa ating teksto, ang pinangako, ang sinasabi ditong ipinangako, ngunit ayon sa kanyang pangako, singular po ito, no? Singular, hindi sinabing mga pangako. So isa lamang po ang tutukuyin natin na ipinangako dito. Marami tayong mababasa from the start na about promise and promises. Pero dito sa ating teksto, isa lamang ang ating tutukuyin. Ano nga ba ang sinabi ditong ipinangako? Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa. So yan doon lang tayo magpo-focus, doon sa pangako na yon. A new heavens and a new earth. Now, maaring si Pedro ang nasa isip niya nung sinabi niya yung new heavens and new earth ay nasa isip niya yung Isaiah chapter 65 verse 17. Sabi sa Isaiah 65 verse 17 ay nabanggit din ito sapagkat narito sa verse 17 sapagkat narito ako'y lumilikha ng bagong langit at bagong lupa at ang mga dating bagay ay hindi na maaalala. So maaring ito ang nasa kanyang isipan nung kanyang nabanggit sa kanyang sulat ang new heavens and a new earth. And many think marami ang nag-iisip, no? Na pag sinabing God's promises, many things, all of God's promises in the Bible ay something na attainable sa buhay natin na ito. Pero ang pinangakong ang ating pinag-aaralan ngayon na ipinangako ay hindi something will be attained in this lifetime, in this present lifetime, no? Example, no, kung iisipin natin kung tayo magbabasa ay pinangako ng Diyos sa Biblia, no? Sa sulat niya daw yung better life, better job, no? Better job position or better place or country to live. But, mga kapatid, those are very short of what God has promised for His people. Hindi po iyon ang pinaka-ultimate, no? Na ipinangako or pangako ng Diyos para sa kanyang mga tao. Kung ang ating mga ang ating isipan ay punong-puno lamang ng mga bagay na somehow ipinangako ng Diyos na attainable sa buhay na ito, that's very short. Kung i-compare natin sa kung ano ang ipinangako ng Diyos sa atin, no? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Kaya tayo, dapat nag-iingat tayo na isipin that
God has promised this and that sa atin, no? Mag-iingat tayo that na maniwala tayo that God will do this and do that in this lifetime para sa atin, na iisipin natin ay I will claim this because God promised this to me. God promised me a good life in the future. God promised me that He will bring me in that place in the future. No? Hindi po ganun dapat ka-short-sighted ang pagkaunawa natin sa pangako ng Diyos. It is just a wishful thinking kung iyon ang ating view about God's promise, no? Naniniwala tayo that hard work pays off. Naniniwala naman tayo doon. Kung tayo ay magpupunyagi na ma matupad ang ating mga kapangarap, naniniwala tayo na kung tayo ay talagang magtatrabaho ng mabuti ay magkakaroon ng katuparan ng ating mga pangako, sapagkat talagang lalong imposible na matupad ang ating mga pangarap sa buhay kung wala tayong gagawin at hindi tayo magpupunyagi. But never assume that what you've achieved, na kung anuman ang na-achieve mo sa buhay na to, na anuman ang nais mo pang ma-achieve in the future, ay iyon ang pangako ng Diyos. No? Iyon ang kagustuhan ng Diyos. Hindi po lahat ng mga bagay na nararating natin sa buhay ay kasamang or pangako ng Diyos sa atin. Don't ever assume na lahat ng mga blessings or mga bagay na na-achieve natin sa buhay ay God's plan para sa atin. Sometimes it's just a testing, no? Kung tayo ay lilihis sa kanyang plano or kung tayo ay susunod sa kanyang plano. No? In our text, God has promised new heavens and new earth. Na pag sinabing new heavens dito, hindi natin iisipin na ito yung langit na abode ng mga namatay na nating mga kapatid sa pananampalataya. Hindi po ito yung langit. Pag sinabing new heavens, ito yung atmospheric heaven na nakikita natin sa kalangitan, no? At ano pa mang makikita natin diyan sa kalangitan at sa kalawakan. That's the atmospheric heaven. Hindi yung heaven na abode ng mga namatay na nating mga kapatid na nandoon ang kanilang mga kaluluwa. Sapagkat ang langit na kanilang kinaroroonan, no, ay hindi kailangan ng renewal, no? Ang langit na kinaroroonan ng ating mga kapatid kay Kristo ay hindi kailangan ng renewal. So, hindi natin dapat isipin na ang new heavens dito ay yung langit na kanilang kinaroroonan. Ito ay atmospheric heaven. And new earth, basically, yung mundong ito, no? Mundong ito. This earth, no? Last time nasabi ko na to that this earth and these heavens will not be annihilated. No? Hindi tayo naniniwala sa turo na when Christ comes, everything that is in here will just disappear, no? Annihilated, wala na. Biglang maglalaho. Hindi po ganon. This earth will not be annihilated, it will be renewed. Ang ibig sabihin, yung old heavens and old earth will bear or sa kanya magmumula ang new heavens and new earth. So, babaguhin lamang. This earth will be renewed. It will be renewed as the new earth was the consequence of the flood. Di ba? Nung sa Genesis, nung ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Di ba hindi naman nag-disappear ang mundo? So, yun pa rin yung same ano, pero ang ginamit niya to make it new is yung flood, no? As the new earth was the consequence of the flood, so the final heavens and earth shall be the consequence of fire, no? Sabi sa ating teksto na ating binasa, no? Sa verse 12, sa second part ng verse 12, ang sabi dito, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. So, merong means of gagamitin ang Diyos para baguhin, no?
ang kasalukuyang langit at lupa. Ito ay sa pamamagitan ng apoy. At kung iisipin natin, maraming tao ang nabuhay sa mundong ito, no? Pinanganak sila, no? Nabuhay at namatay without the proper view of what lies ahead. Kung ano ang mangyayari, no, sa hinaharap or ano ang mangyayari after they die. It doesn't matter for them what's next after death or what's next after this life, no? Wala sa kanila yun, hindi nila iniisip kung saan sila tutungo, kung saan sila patungo. In John Bunyan's Pilgrim's Progress, Christian or si Christian Pilgrim, no, did really long for this celestial city. Ano yung celestial city dito? Ito yung maaari nating ikumpara doon sa new heavens and the new earth na naghihintay sa mga tagasunod ng Panginoong Heso Kristo. At dito si Christian Pilgrims, he is determined to get away from the city of destruction, dun sa lugar na kanyang pinanggalingan, ang tawag dun ay city of destruction, to be translated or makarating doon sa celestial city. Actually, yung city of destruction na ito ay pinangalan ng Noit Cursed. Noit Cursed. Pero dahil doon sa parang cunningly sinadya na palitan yung spelling, ginawang not cursed. Kaya sa isip ng mga tao na nabubuhay doon sa lugar na yon, ang kanilang city ay tinawag na not cursed. Instead na Noit cursed, na talagang sinumpa. Pero cunningly, pinalitan ng pangalan na hindi isinumpa. Now, Christian talagang si Christian Pilgrim talagang he is determined to get out of that city of destruction. Now literally to be distracted, no? At makarating dun sa celestial city na nabasa niya doon sa or sa aklat na kanyang napulot. Basically, that's the Bible, no? The Word of God. Tayo who are saved by grace, no? Tayong mga mananampalataya na iniligtas sa pamamagitan ng biyaya, no? Ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo have been transferred out from that miserable place, that city of destruction, and going to the celestial city. So na-picture doon sa sinulat ni John Bunyan, the Pilgrim's Progress, yung journey or kahantungan ng mga mananampalataya. No? A promise to all who eagerly waited, yun yung celestial city. All Christians will eventually reach there. Now, ang bagay ba na ito, ang tanong sa atin, does this cause us to wait for Jesus' second coming with excitement? Pag ating iisipin yung uh, dating natin or fulfillment ng tinatawag na new heavens and the new earth. Kaya nga kasama to sa series natin na while we wait, no? No? We have read something about new heavens and the new earth. Kaya natin ini-explain to para magkaroon ng benepisyo sa atin, no? Ano ba ang ano ba para sa atin ang new heavens and the new earth? This earth, ang mundong ito, hindi ito yung paraiso natin, mga kapatid. This is not our paradise, no? Yung maraming mga travel vloggers ngayon used to give the snapshot ng mga lugar na magaganda dito sa mundo. They travel around the world, no? At sasabihin nila, napakaganda nito, no? Talagang namamangha sila. This is my ideal place. This is my dream city, no? Dito ko gustong mamuhay. This is my paradise. Pero sa ating mga Kristiyano, hindi ito, wala dito ang ating paradise. Wala dito ang ating eternal abode. Paparating pa lang po, paparating pa lang. What things that this life can give us is not the basis of our best life. Kaya yung best life natin, hindi natin matatagpuan dito. Hindi natin matatagpuan ang best life natin dito.
Best life begins when we reach that new heavens and the new earth. Now, paano natin ngayon di-describe ito? Sa ating pangalawang punto, dinescribe sa atin ang new heavens and the new earth. The promise described. Paano dinescribe ang new heavens and the new earth? Basahin natin sa verse 13 ulit. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katwiran ay naninirahan. It is described in which righteousness dwells. In which righteousness dwells. Ngayon, kung i-recall natin, no, ang creation. Ang creation. Anong sabi sa Genesis chapter 1 verse 1? Genesis chapter 1 verse 1. No? In the beginning, sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At kung babasahin din natin ang mga huling part ng kasulatan sa Apocalypse chapter 21, verse 1. May sinasabi din dito na bagong langit at isang bagong lupa. Sabi sa Apocalypse verse 1 ng chapter 21, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit ang create ng Diyos sa Genesis chapter 1, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. So, makita natin dito yung promise na may lilikha ang Diyos ng bagong langit at ang bagong lupa. And the Bible teaches us about creation and creation of all things, the creation at creation of man, yung fall, no? Kung ating babasahin kasi, no, nakahati diyan sa tatlong tema ang Biblia, no? Creation, ano yung pangalawa? Fall, at pangatlo yung redemption. Yan ang three main themes ng kasulatan: the creation, the fall, and redemption. The Bible teaches us about that, no? Yung tatlong tema na yon. And redemption happens, yung pangatlo, through the atoning work of our Lord Jesus Christ and the promise of complete restoration and renewal of all creations ay nangyari sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, even the creations, no, yung sangnilikha bukod sa tao. Pag sinabi natin ditong creations, buong sangnilikha bukod sa tao, yun ang ating pinag-uusapan, ay also longing for renewal. Kung ang mga tao ng Diyos, no, kung nilikha ng Diyos ang tao, nagkasala ang tao, no? At niredeem din ang tao, gayon din sa all of creations, no? Nilikha ng Diyos ang sang nilikha bukod sa tao, no? Nagkaroon din ng fall, no? At nadamay ang buong sang nilikha. Gayon din ang mangyayari sa buong sangnilikha. Meron ding redemption na mangyayari, redeeming or parang reconciliation, no, na mangyayari sa sangnilikha sa Diyos. Creation also are waiting and longing for renewal. Basahin natin ang Romans chapter 8 verse 19 to 22 para maintindihan natin ang bagay na ito. That the creations, ang buong sangnilikha, no, liban sa tao, ay also waiting and longing for renewal. Ang sabi dito sa Romans chapter 8 verse 19 to 22, Romans chapter 8 verse 19 to 22, sapagkat ang masidhing inaasam ng sangnilikha ay ang inaasahang paghahayag ng mga anak ng Diyos, sapagkat ang sangnilikha ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya, sa pag-asa na ang sangnilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kalwalhatian ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang buong sangnilikha ay sama-samang dumaraing
at naghihirap sa pagdaramdam hanggang sa ngayon. Dahil sa kasalanan, no? Because of sin, through one man sa Romans chapter 5 verse 12, no? Because of sin through one man, at walang ibang tinutukoy yon kundi si Adam, sabi sa Romans chapter 5 verse 12. Romans 5:12, no? Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Because of sin, through one man, God cursed the physical universe. Saan natin yun mababasa? Sa Genesis chapter 3, verse 17 to 19. Genesis chapter 3, verse 17 to 19. Therefore, this creation, all of creation is under curse. And if this creation is under curse, this needs also for renewal. No? Genesis chapter 3 verse 17 to 19. Sabi dito, at kay Adan ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na huwag kang kakain niyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo at kakain ka ng tanim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. So nakita natin that the physical universe, all of creations, no, these heavens and this earth is under curse. But God planned to redeem and reconcile all of His creation under curse through Jesus Christ. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 19, ito ang nagsasabi na even the all of creations are planned to be reconciled through our Lord Jesus Christ. Colossians chapter 1 verse 19 to 20. Ang sabi dito, no? Sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya at sa pamamagitan niya, ang Panginoon sa Kristo ang tinutukoy dito, ay pagkasunduin ng Diyos sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Now, dito, tinuturo ngayon sa atin, this teaches us that sin, no, has no permanent place for God's perfect creation. Sapagkat pinano ng Diyos na ang mundong ito ay hindi natin magiging eternal abode. Hindi ito ang ating eternal dwelling. And sa ating pag-aaral ngayon, this teaches us that sin sa mundong ito has no permanent place for God's perfect creation. It came and stayed for a while. Ang kasalanan ay dumating dito sa lupa, dito sa mundong ito. It stayed It came and stayed for a while, but eventually will be gone in the new heavens and the new earth. Eventually, God will remove all wickedness and righteousness sa ating kalagitnaan. And that will be the new earth and the new heavens para sa atin. And also, it also teaches us that Christians are heading to a place where no one practice sin. No? Kung walang kasalanan sa lugar na nakalaan para sa mga mananampalataya, that means all Christians are heading to a place where no one practice sin. Now, ang tanong ngayon sa atin, if we are heading there to a place where no one practice sin, why not practice, why practice not to sin now? Ang tanong sa atin, kaya ba natin?
na mamuhay or i-practice na hindi na tayo magkasala? Yan ang malaking tanong sa atin ngayon. Nabibigyan natin ng kasagutan. Kaya ba natin? Kung tayo ay heading to that place where no one practice sin, no? Where the righteousness dwells, no? Kaya ba natin sa ngayon pa lang na mamuhay na hindi magkasala, no? The Christian life has this baffling paradox. Talagang mystery ito kung ating iisipin. Yung paradox. We are simultaneously sinner. Tinuro sa atin dito that we are simultaneously sinners and saints. No? Simultaneously sinners and saints. Christians are now both able to sin and able not to sin. Remember, kung ating recall yung turo ni R.C. Sproul, meron siyang tinuro na pose pecare. No? Before the fall, iyan ang iyan ang ating kalagayan, no? We are able pose pecare. We are able to sin. Able to sin. Yan ang kalagayan sa before the fall. We are able to sin. Pero before the fall, we became non-pose, non-pecare. Ibig sabihin, not able not to sin. Yan ang nangyari sa tao. Wala na ngayong abilidad ang tao na hindi magkasala. Pero ano ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin? Ano ang ginawa ng Diyos nung tayo ay iligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo? We now become posse non pecare. We are now able, meron tayong abilidad not to sin. No? We are now able not to sin. Posse non pecare. No? Sabi sa Romans chapter 6 verse 6 to 7, meron na tayo ngayong abilidad na hindi magkasala. Although, meron pa rin tayong tendency na magkasala. Talagang nagkakasala pa rin tayo, pero meron na tayo ngayong bagong abilidad na hindi magkasala. Bakit? Sa Romans chapter 6 verse 6 to 7, anong sabi dito, no? Romans chapter 6 verse 6 to 7. I hope nagiging malinaw sa atin ito yung mga bagay na ito, no? Romans chapter 6 verse 6 to 7. Ang sabi dito, nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinakos sa krus upang sa katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. No? Meron na tayo ngayong ability not to sin. Mga kapatid, very encouraging para sa atin ang mga bagay na to. Kung tayo ay nag-struggle sa kasalanan, sa mga darling sins natin, kung tayo nga ay tunay na kay Kristo, meron na tayong abilidad upang hindi magkasala. Kaya ang call para sa atin, i-practice natin ito. No? I-practice natin ito, yung bagong abilidad bilang tagasunod ni Kristo, iniligtas from the kingdom of darkness to the kingdom of light na meron na tayong ability not to sin. I-practice natin ito, mga kapatid. Our ability, pero keep this in mind. Our ability not to sin is by grace of God. It is by the grace of God. Sa biyaya pa rin ng Diyos, no? Sa biyaya ng banal na Santong Espiritu na nasa sa atin, kung bakit natin magagawa ito, kung bakit natin magagawa ang hindi magkasala. Sa biyaya ng Diyos. The grace of God, ang biyaya ng Diyos. Hilingin natin ang biyaya ng Diyos upang lumago tayo sa pamumuhay na hindi nagkakasala. Upang ma-practice natin ang ating pose, sorry,
Posse non pecare ability. We now have the ability not to sin. Sapagkat ito ang dapat maging challenge natin while we wait, no? Kung tayo nga ay heading nga pala doon sa lugar na wala ng kasalanan, no? Therefore, it is also necessary or assume na ngayon pa lang bilang tagasunod ni Kristo ay ini-exercise na natin ito. Our ability not to sin is by grace of the Holy Spirit who is in us. The grace of God is not, kaya ating iisipin yung biyaya ng Diyos is hindi lang siya tulong, no? Kinakailangan natin, no? Pero isipin natin na hindi lang dapat tulong ang biyaya ng Diyos. Isipin natin na talagang absolute necessary, no? Kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi natin magagawa, no? Ang mamuhay ng may kabanalan na labanan ang kasalanan, no? Napiliin ang hindi magkasala. The grace of God is absolutely necessary. Sabi nga ng ating Panginoong Kristo sa John 15:5, no? Ano sabi niya? Apart from me, you can do nothing. Yan ang aplikasyon dyan. Apart from Christ, we cannot please God. Apart from Christ, we cannot live a holy life na pleasing sa Diyos. Apart from Christ, hindi natin mapaglalabanan ng kasalanan. Apart from Christ, hindi natin ma-exercise ang ability not to sin. And we see that even in our meditation of this coming new heavens and the new earth of our need for Christ. Nakikita natin sana yan. No? Pag iniisip natin yung paparating na new heavens and the new earth while we wait, we need Christ. We need the gospel. No? The gospel of Christ, when we hear the new heavens and the new earth, the gospel of Christ lingers sapagkat kinakailangan natin si Kristo na nagbigay ng banal na Santong Espiritu sa atin upang mamuhay, no, ng may kabanalan in preparation sa paparating na new heavens and the new earth. Christ gave us the Holy Spirit to exercise our new given ability not to sin in preparation for dwelling in the house of righteousness forever. Tinawag ang new heavens of the new earth, no? House of righteousness kung saan ang katwiran ay naninirahan. Sa ating teksto na ating binasa, no? Kung saan ang katwiran ay naninirahan. No, ang isa pa sa makikita natin dito, sin can never enter also in the new heavens and the new earth. Isa yan sa mga dapat maging malinaw sa atin. Sa new heavens and the new earth, walang kasalanan na. Nor sin can enter. No? Sin can never enter in the new heavens and the new earth. No? Saan naman dapat or saan dapat, no? Saan ang dapat patutunguhan ng kasalanan? Hindi sa heaven where the righteousness dwells. Sapagkat hindi maaari talagang mag-forever dwell sa isang place ang kasalanan at ang katwiran, no? May huling hantungan ang kasalanan at may huling hantungan ang katwiran, no? Sin can never enter in the new earth, in the new heavens and in the new earth. Anong sabi ni Richard Owen Roberts, no? Sa kanyang preaching, sabi ni Pastor Richard Owen Roberts, sabi niya, God hates sin. No? Kaya sin can never enter in the new heavens and the new earth where righteousness dwells. No? Sabi niya, God hates sin in such an extent that he created hell to imprison forever in a life of misery those who love sin. No? Kaya nga sabi rin ni Arthur Pink, ang mga iniligtas ng Diyos, sabi ni uh, Arthur Pink, no?
Yung mga iniligtas ng Diyos, hindi lamang niya iniligtas sa kapangyarihan ng kasalanan, iniligtas niya rin sa pagmamahal sa kasalanan. Iniligtas niya sa love of sin, no? Kaya sabi dito, those who love sin, no, will forever dwell in misery sa iniligtas sa ginawa ng Diyos na impyerno. Now, anong mga application natin dito? Nating ang take natin dito sa ating pag-aaral. Kung meron tayong mga um, sinisip or parang tinitingnan, no, na magandang creation, whether it is man-made or nature, kung ating titingnan, no, though it is really beautiful, talagang napakaganda ng tinitingnan natin. Kung meron tayong mga narating na magagandang lugar dito sa ating bansa or sa ibang bansa, no, though it is really beautiful, tandaan natin mga kapatid that it is still up for renewal, no? It is still up for renewal. Gaano man kaganda yung tanawin. Yes, nagpapasalamat tayo sa Diyos, no? For this very wonderful creation na nakikita natin sa harapan natin at naaalala natin ang creator nito, no? But also remember that that this creation that we now have is still up for renewal, and we will have our best place uh, to live promise for us when all that we see around us will be renewed. So, malinaw sa atin na kung anong meron tayo ngayon, it's still for renewal. At darating ang araw na ang lahat ng ito ay magiging bago. Magiging bago. And when we always see Christ, when we take a look at this creation, makita natin lagi si Kristo. When we gaze upon all of God's creation ngayon, no? Makita natin si Kristo and how it will become in the future, no? How it will become in the future. Makita natin si Kristo sapagkat sa pamamagitan ni Kristo, mangyayari ang mga bagay na itong ipinangako sa atin. Ang new heavens and the new earth, our forever dwelling, no? Even in our nature trips, mga kapatid, even in our nature trips, will lead us to think of Christ who reconciles all of creation, nature and all to God. Sana yan ang ating kumbaga papasok sa ating isipan nung makita natin ang magandang tanawin, no. And this promise of new heavens and new earth cannot be received apart from Christ. Malino dapat sa atin yan na yung pangako na bagong langit at bagong lupa ay hindi mapapasa atin kung wala tayo kay Kristo. Kaya purihin natin ang Diyos sapagkat tayo ay na kay Kristo. Iniligtas tayo ni Kristo sa pamamagitan ng pagbubuhos ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. At dinamitan niya tayo ng katwiran na wala tayo upang tayo maging karapat-dapat na mapabilang sa pamilya ng Diyos, no? Kaya sa ating mga preaching of God's promises, kung maraming mga preaching tayong naririnig na itong pinangako ng Diyos, yan pinangako ng Diyos yan, pero yung mga preaching of promises of God apart from Christ is an empty preaching, no? Kaya nga ito, nung nakita natin, kung nung nabasa natin, ang pangakong new heavens and the new earth, we dig and dig kung ano ba ang ibig sabihin para sa atin ito. And it leads us to Christ. It all boils down to Christ. Maging sa pangako na bagong lupa at bagong langit para sa mga naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. Now, maraming gusto ang tumanggap lamang ng mga pangako. Maraming gusto na matanggap ang mga pangako na ipinangako daw sa kanila ng Diyos, pero nire-reject nila. Nire-reject nila ang paraan upang matanggap ang pangakong ito, no? They reject, no, the promise keeper. They reject the one who is faithful, who promised.
ano pa man yung iniisip mo na pangako sa'yo ng Diyos, no? Pero kung nire-reject mo naman ang nangako mismo, walang patutunguhan or walang kahihinatnan ang mga bagay na yan. When you reject the one who promised. Sabi sa John 14 verse 6, no? Sabi ng ating Panginoong Kristo, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Even the new heavens and the new earth, no one will reach there apart from Christ. Si Kristo ang daan patungo doon sa ipinangako na yon. And there's no other way to immigrate to that promise. New heavens and the new earth. It is through faith in Christ alone. Sa pamamagitan ni Kristo, sa kanyang dugo at kanyang katwiran, we are made righteous to dwell forever in the house of righteousness. Now, para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, alam mo mga kaibigan, kung wala ka pa kay Kristo, kung iyong alam ito, most the immigration policy to become a citizen of one foreign country, no? Kung alam mo to, kung paano ka maging citizen sa isang foreign country, ay kailangan mo munang magstay doon. Kailangan mo magstay doon, mamuhay ka doon for several years, and then with visa, of course, with visa, and then saka pa lang later magagrant sa iyo ang citizenship. Kung dream mo mamuhay sa sa bansang 'yon. Pero opposite sa ating pinag-aaralan, no? Pinangakong new heavens and the new earth, no? The new heavens, the promised new heaven and the new earth, unless you become a citizen now, unless you become you belong to the people of God through Christ now, you'll never get there to stay and live in the future. Kaya kaibigan, ang panawagan sa'yo, kinakailangan mo munang maging Kristiyano ngayon bago mo matanggap ang pangako na bagong langit at na bagong lupa. Bago ka maging citizen ng new heavens and the new earth, you need to be Christian now. Kaya ang panawagan sa'yo, kaibigan, magsisi ka sa iyong kasalanan. Huwag mong panghawakan ang iyong kabutihan, ang iyong sarili mong katwiran na iisipin mo yan ang way ticket or visa mo to get into that promised new heavens in the new earth. Hindi ka papapasukin diyan sa pamamagitan niyan. Makakapasok ka lamang sa ipinangakong new heavens in the new earth, the abode of righteousness, no? The dwelling place of righteousness. The best place to stay, no? The best place to live for eternity. Makakapasok ka lamang doon, kaibigan, kung ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan at manampalataya kay Kristo. Tanggapin mo sa sarili mo na hindi mo kayang kitain ang kaligtasan. Wala kang magagawa, no? Ang kabutihan mo ay hindi niyan kayang iligtas ang iyong sarili. Sapagkat ang kasalanan, ang tanging kabayaran sa kasalanan ay hindi ang mga bagay na mabubuti nating nagagawa, kundi ang ang dugo lamang ng ating Panginoong Kristo na mabisa upang linisin ang kasalanan at ang kanyang katwiran na idadamit sa iyo kung ikaw ay manampalataya kay Kristo. Now, gawin mo na ang pagsisisi ngayon, kaibigan, at pananampalataya kay Kristo, at ikaw ay tiyak niyang ililigtas at dadalhin ka niya sa ipinangakong bagong langit at bagong lupa upang ikaw ay manirahan sa piling niya, upang tayo ay manirahan sa piling niya forever sa darating na pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. Tayo po'y manalangin. O aming Panginoon, muli pinasasalamatan namin kayo sa aming pag-aaral sa umagang ito, na sa pagpapaliwanag na kung ano ang significance sa amin ng new heavens and the new earth habang kami ay naghihintay
sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Kristo ay ma-focus kami sa Panginoong Kristo mismo, na sa Kanya kami ay aasa, sa biyaya ninyo ay aasa kami upang kami ay makapamuhay ng nakalulugod sa inyo habang paparating ang inyong pangako sa amin. Nawa aming Panginoon ay magligtas din kayo nang wala pa sa kaligtasan or wala pang pag-asa na makararating sa ipinangako ninyong new heavens and the new earth. Basically, wala pa sa aming Panginoong Kristo. Nawa sila, Panginoon, ay inyong kaawaan at iligtas. Bigyan ng pagsisisi at pananampalataya sa tanging daan ng kaligtasan, ang Panginoong Heso Kristo. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.